Sa ibang balita, inabot ng 5 oras ang hostage-taking incident sa Kawit, Cavite. Patay ang hostage-taker habang nailigtas ang 8 taong gulang na batang hostage. Narito ang aking report. Bayani, yung gamot mo, pakiinom na. Andiyan naman yung gamot mo, tsaka yung iyong tubig. Si Ivan, baka nagugutom na, pakiinin mo naman. Maglilimang oras ng pinakikiusapan ng mga negosyador ang hostage taker sa maliit na kwartong kanyang pinagtataguan sa barangay Samala Marquez, Kawit, Cavite. Sa kuhang ito ng pulisya, nakahiga ang suspect na kinilalang si William Villanueva alias Bayani, 39 na taong gulang, habang nakahiga rin ang batang hostage niya na 8 taong gulang na may nakatutok na patalim sa leeg nito. Sa kwento ng pulisya, dakong alas 5 ng hapon kahapon nang tila mawala sa katinoan ng suspect. Napagalaman din mula sa mga kaanak ng hostage taker na tila bumigay na raw ito sa problemang pinagdadaanan nila ng kanyang asawang nasa Hong Kong. Yung kapatid niya mismo, si Nelia, sinabi na 4 na araw na hindi natutulog yung kanyang kapatid at balisa. Ayon sa kapatid, yung si Bayani raw ay may OFW na asawa nasa Hong Kong. 3 buwan na daw sila hindi nag-uusap. At simula nang hindi sila nag-uusap nang dumating yung Pasko, nag-iiba ng personality niya hanggang nag-psychotic breakdown na siya. Kaya siya dinala dito para mawala yung sama ng loob niya. Pero pagdating dito parang natuluyan na eh. Noong unay nakakausap pa raw ng mga pulis si Bayani at magyang bata. Pero sa paglipas sa mga oras, paunti na ng paunti ang mga sagot nito. Wala itong hiling maliban sa makausap ang kanyang mga magulang, ang kapatid at 6 na taong gulang na anak, bagay na ibinigay lahat sa kanya. Pero wala sa kanila ang nakapagpasuko kay Bayani. Ang huling barahan ng mga negosyador, ang pinsan niyang si Jenny na pansamantala niyang tinutuluyan sa Kawit. Bayani, huwag mo sasaktan yung bata, pakainin mo. Inumin mo yung gamot, Bayani, ha? Bayani! Sumagot ka naman. Walang tugon na narinig mula kay Bayani habang patuloy na kinukunan ng litrato ng mga pulis ang kanyang posisyon. Maya-maya pa, pinalayo na kami at makalipas lamang ilang segundo, ito na ang sumunod na eksena. Nakahiga lang naman yung kapatid ko, hindi naman lalaban eh. Ligtas na nailabas ang bata. Makalipas naman ng ilang sandali, sumunod na ang katawan ng wala ng buhay na hostage taker. All available options in-exhaust talaga para masurrender yung bata peacefully. Pero sumusugat na eh. Ang tansya namin kasi bumabaon na yung blade sa leeg ng bata. Nung nangyayari yun, nag-call na kami at first option, kunin na kagad yung opportunity. Ang decision namin ni Colonel, go na to. Kahit ano mangyari, go na natin to. Ligtas na ang bata na itinakbo sa ospital pero idadaan sa debriefing para sa pinagdaraan ng trauma.